Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Jovan na piniling umalis sa kanilang baryo dahil ayaw niyang maging manunugis gaya ng kanyang lolo Mariano. Ngunit napilitan siyang bumalik sa baryong yun upang kumbinsihin ang lolo niya na umalis na sa lugar na yon dahil sa muling pag-atake ng isang aswang. Labis na nagulat si Jovan na sumama pala sa kanya ang inaalagaan niyang bata na si Andre. Naipit si Jovan sa isang sitwasyon na kailanman ay hindi niya naisip na mangyayari sa kanya. Papayag na ba si Jovan na maging manunugis upang protektahan si Andre o tatalikuran pa rin niya ang kapalarang tila noon pa man ay iginuhit niya sa kanyang mga palad? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Halos mag-aanim na taon nang nagtatrabaho ang 28 anyos na binatang si Jovan bilang kasambahay o boy sa pamilya ng mga Reyes. 6 na taon na rin siyang hindi umuwi sa baryo kung saan siya isinilang at lumaki. Ngunit ganun pa man, sa tuwing sumasahod siya, ay hindi niya nakakalimutang magpadala ng pera sa kanyang lolo Mariano na mag-isa na lang na nakatira sa kanilang lumang bahay. Kaya naman, may kabang naramdaman si Jovan nang isang sulat mula kay Lolo Mariano ang kanyang natanggap. Simula nang nilisan ni Jovan ang baryo nila, ay noon lang siya nakatanggap ng liham mula sa kanyang lolo. Nagtungo si Jovan sa kanyang silid at doon niya binuksan ang sulat para basahin. Ano kayang sasabihin ni Lolo Mariano? Ay, ano ba yan? Kinakabahan tuloy ako. Baka may masama nang nangyari sa kanya. Huminga muna ng malalim si Jovan bago niya sinimulang basahin ang sulat ng kanyang Lolo Mariano. Nakalagay sa sulat na may isang malakas na aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang baryo. At ayon pa kay Lolo Mariano, kailangan nito ang tulong niya at nakiusap ito sa kanya na umuwi agad siya sa lalong madaling panahon. Matapos basahin ng sulat na yun, ay napatitig sa kawalan si Jovan. Kilala si Lolo Mariano sa kanilang baryo bilang isang mahusay at magiting na manunugis ng mga aswang. Binata pa lamang ito ay marami na itong napaslang na mga aswang. Nais ni Lolo Mariano na sundan ni Jovan ang yapak nito, ngunit ayaw naman niya. Naging mapilit noon ang lolo niya sa kanya, kaya mas pinili na lamang niya na umalis at magpakalayo-layo. Nagulat si Jovan nang biglang pumasok ang batang si Andre sa kanyang kwarto. 9 na taong gulang na ito at ito ang nag-iisang anak ng kanyang mag-asawang amo. Kinuha ni Andre ang hawak na sulat ni Jovan. Kuya Jovan, ano to? Wow! Letter to ah. May kasulatan ka, Kuya Jovan? Girlfriend mo? Andre, akin na nga yan. Alam mo ba na masamang nagbabasa ng sulat ng may sulat? Hindi ko naman binasa, kuya eh. Kinuha mo kaagad sa akin eh. Ikaw ang hilig mo talaga mga tuwiran, no? Teka, ano nga palang ginagawa mo rito? Hindi ba naglalaro ka ng video game sa kwarto mo? Eh kuya, paano? Nagsawa na ako eh. Kuya, hindi pa ba uuwi si na mama at daddy? Mamayang gabi na ang uwi nila, kaya makikita mo na ulit sila mamaya, sigurado yun. Grabe sila kuya, no? Nagbakasyon sila nang hindi ako kasama.
Hayaan mo na. Anniversary kasi nila, kaya ang gusto nila ay silang dalawa lang ang magkasama. Hindi naman masama na paminsan-minsan magkaroon sila ng oras na silang dalawa lang. Oo nga pala, Andre. Baka nagugutom ka na. May gusto ka bang kainin? Hindi pa po ako nagugutom, Kuya Jovan. Kakakain lang po natin ng merienda kanina, di ba? Umupo si Andre sa ibabaw ng kama ni Jovan at nang tumingin ng bata sa kanya ay ngumiti ito ng malaki. Alam ko na, Kuya. Kwentuhan mo na lang ulit ako tungkol sa mga aswang. Ano pa bang ikikwento ko sa'yo? Pampihira ka. Lahat na ng alam kong kwento tungkol sa aswang ay naikwento ko na sa'yo, di ba? Saka hindi ba, ang sabi ng mami mo ay wag na kitang kwentuhan ng nakakatakot at tungkol sa mga aswang. Palagi ka raw kasing nananaginip ng masama. Sa sobrang takot mo naiihi ka pa nga sa kama. Si Mami talaga kung magkwento, exaggerated. Palagi nilang may dagdag. Hindi totoong naiihi ako sa kama, Kuya, kapag nananaginip ako ng nakakatakot. Talaga? Bakit yung nilabhan kong bedsheet mo nung nakaraan linggo, basa? Tapos nung amuyin ko napakapanghi. Baka ihi yun ni Satya, Kuya. Alam mo naman yung aso na yun kung saan umiihi yun Hindi ako yun. Talagang sinisi mo pa yung nananahimik na aso, ha? Ikaw talagang bata ka, oo. Ginulo ni Jovan ang buhok ng batang si Andre. Isa sa mga trabaho ni Jovan sa bahay na yon ay ang bantayan si Andre. Pero para sa kanya ay hindi yung trabaho dahil napalapit na ang loob niya sa bata. Pakiramdam niya ay nakakabata niyang kapatid si Andre. Makulit ito at maraming tanong, pero hindi siya nahihirapan na bantayan at alagaan ito. Siya ang naghahatid at sundo kay Andre sa eskwelahan. Pero kapag bakasyon, gaya ng araw na yon, ay buong araw silang magkasama sa loob ng bahay. Mababait ang mag-asawang amo ni Jovan. Kahit minsan ay hindi siya nakatikim ng pangmamaltrato sa mga ito. Dahil matagal na rin siyang naninilbihan sa mga ito, ay itinuring na siya ng mag-asawa na parte ng kanilang pamilya. Kinagabihan, dumating na nga ang mag-asawang Reyes. Nang matapos na si Jovan sa mga gawain niya, ay naligo na siya at nagtungo sa kanyang kwarto upang doon ay matulog. Naalala niya ang sulat ni Lolo Mariano. Dapat pa ba akong umuwi sa baryo namin para tulungan si Lolo Mariano na makipaglaban sa mga aswang? Hindi. Ayoko. Sigurado ako na kapag tinulungan ko siya, ay pipigilan niya akong umalis doon at pipilitin na naman niya akong maging kagaya niya na maging isang manunugis. Dito na lang ako. Hindi na ako kailanman babalik sa lugar na yun. Siguro naman kaya na ni Lolo ang aswang na yun. Ang galing-galing niya kaya. Nang makatulog na si Jovan, ay isang masamang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa panaginip niya, ay nakita niya si Lolo Mariano na nakikipaglaban sa mga aswang. Pinagtulungan ito ng mga mababangis na aswang hanggang sa napatay ng mga yon ang kanyang lolo. Biglang nagising si Jovan. Habol niya ang kanyang paghinga. Sa sobrang linaw ng kanyang panaginip, ay tila totoo yung nangyari. Nilukob siya ng takot at pangamba. Ano kayang ibig sabihin ng panaginip na yun? Hindi kaya isa yung masamang pangitain? Kahit iniwanang mag-isa ni Jovan si Lolo Mariano sa bahay nila, ay hindi nawala ang pagmamahal niya para rito. Nang mamatay ang kanyang ama at nagkaroon ng bagong pamilya ang kanyang ina, ay si Lolo Mariano na ang mag-isang bumuhay sa kanya. Bukod sa pagiging manunugis ng aswang, ay kilala rin itong albularyo, at yun ang ginawa nitong kabuhayan para makaraos sila sa buhay. Pinag-isipan ni Jovan ng husto
kung babalik pa ba siya sa kanilang baryo. At nang gabi ring yun ay isang pasya ang kanyang nabuo. Kailangan kong bumalik sa aming baryo. Pero hindi para tulungan makipaglaban si Lolo sa aswang. Isasama ko siya rito sa Maynila. Kukumbinsihin ko siya para makampante na ako at para wala nang mangyaring masama sa kanya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, ay nagpaalam na si Jovan sa mag-asawang Reyes na kailangan niya munang umuwi sa kanilang baryo. Nagsinungaling siya at ang idinahilan niya ay may sakit ang kanyang lolo Mariano. Naintindihan naman siya ng mag-asawa at pinayagan siya ng mga ito. Ayon pa nga sa mag-asawa, ay pwedeng gamitin ni Jovan ang isa sa mga kotse ng mga ito para hindi na siya mahirapan sa pagbiyahe. Tutal ay may lisensya naman siya sa pagmamaneo. Labis ang naging pasasalamat ni Jovan sa mag-asawang Reyes dahil napakamaunawain ng mga ito. Matapos ang almusal ay nagtungo na si Jovan sa laundry area upang maglaba. Habang isinesalang niya ang mga damit sa washing machine, ay lumapit sa kanya si Andre. Napansin niya ang lungkot sa muka ng bata. Kuya Jovan, aalis ka na ba dito sa amin? Oo, pero babalik din naman kagad ako. Ilang araw kang mawawala, Kuya Jovan? Siguro matagal na ang 3 araw. Bakit mo naman tinatanong? Mamimiss mo ako, no? Hindi Wala naman kasi akong kalaro ng video games eh. Wala na rin magkikwento sa akin tungkol sa mga aswang. Sus, ayaw mo pang aminin na mamimiss mo talaga ako. Ikaw talaga, oh. Saka, kung magsalita ka parang hindi na ako babalik Ano ka ba, babalik pa ako? Pero habang wala ako, yung pinsan muna ni mami mo magbabantay sa'yo. Si Ate Cheska mo. Ayoko kay Ate Cheska. Boring kasama yun eh. Palagi na lang may kausap sa telepono. Laging nagtitelebabad. Tsaka hindi naman niya ako binabantayan ng maayos eh. Tsaka hindi siya nakikipaglaro sa akin. Ayoko sa kanya. Ano ka ba naman? Ilang araw lang naman ako mawawala eh. Magtiis ka na lang muna kay Ate Cheska mo, Andre. Ano kaya kung isama mo na lang ako, Kuya Jovan? Wala pa naman akong pasok sa school eh. 2 months pa bago ulit ako pumasok. Sige na, sama mo ako. Andre, hindi ka pwedeng sumama sa akin sa pag-uwi. Masyadong malayo ang baryo namin, ano ka ba? Saka, mas lalo ka lamang maboboard dun. Kasi wala rong video games, walang internet dun. Puro dun palayan, alam mo yung palayan. Yung taniman ng mga bigas. Tapos, malawak ang gubat dun. Tapos, puro bundok. O, gusto mo ba ron? Okay lang sa akin yung kuya. Sige na, isama mo na lang ako doon. Please. Andre, hindi talaga pwede. Huwag ka na makulit. Promise, babalik kagad ako dito. Hindi na ipinilit pa ni Andre ang gusto nito. Nakanguso itong tumalikod at iniwanan na si Jovan sa laundry area. Napailing na lang si Jovan, pero kahit paano ay nagpasalamat siya dahil hindi naging makulit si Andre sa pagkakataon na yon. Nasanay kasi siya na kapag may gusto ito ay ipipilit talaga nito kahit hindi pwede. Dahil nag-iisang anak, nasanay si Andre na lahat ng gusto nito ay ibibigay ng mga magulang nito at ng mga taong nakapalibot dito. Sumapit na ang araw ng pag-alis ni Jovan. Gabi pa lang ay inihanda na niya ang mga damit at ilang personal na gamit na dadalhin niya. Kumain muna siya ng almusal para hindi agad siya magutom sa biyahe. Matapos kumain ay nagpaalam na siya sa mag-asawang Reyes at kay Andre. Nagtungo siya sa kanyang kwarto at kinuha niya ang kanyang bag. Inilagay niya yon sa trunk ng puting kotse na gagamitin niya sa pag-uwi sa kanilang baryo. Bumalik si Jovan sa kanyang kwarto dahil nakalimutan niya
ang kanyang wallet. Pagkuha niya nun, ay agad siyang bumalik sa kotse at pumwesto na siya sa driver's seat. Mabilis siya nagdasal bago niya pinaandar ang sasakyan. Mag-iisang oras na siyang nagmamaneo nang mapansin niya mula sa rearview mirror ang tila mga gamit na natatakluban ng makapal na kumot sa backseat. Naku, lagot! Mukhang may naiwan palang gamit dito sina ate at kuya. Pero hindi bale, hayaan mo na nga. Babalik din naman kaagad ako eh. Naging mabilis ang biyahe ni Jovan dahil wala siyang nakaengkwentrong traffic. Makalipas ang mahigit 10 oras ay malapit na siya sa kanilang baryo. Alam niya na masigit pa ron ang oras na dapat niyang gugulin, pero dahil may sasakyan siya at hindi traffic, ay naging mas maikli ang oras ng kanyang biyahe. 6:00 na ng gabi nang tinahak na ni Jovan ang baku-bakong daan papasok sa kanilang baryo. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil hindi niya akalain na babalik pa siya sa lugar na yon makalipas ang ilang taon. Isang malalim na lubak ang nadaanan ni Jovan. Umalog ng husto ang kotse at nagulat siya nang may narinig siyang umaray mula sa backseat. Agad na inihinto ni Jovan ang sasakyan at hinablot niya ang kumot na nasa likuran. Laking gulat niya nang malaman na hindi mga gamit ang tinatakpan ng kumot, kundi si Andre. Anak ng... Andre! Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dyan? Pwede bang tanungin mo muna ako kung okay lang ako, Kuya Jovan? Aray, ang sakit ng ulo ko. Tumama sa kung saan. Sagutin mo muna ang tanong ko. Anong ginagawa mo dito? Hindi pa ba obvious? Tumama ako sa'yo, Kuya Jovan. Hindi ba sabi ko sa'yo gusto ko sumama? Ayaw mong pumayag eh, kaya hindi ko nila sinabi na nandito na ako. Na-surprise ka ba, Kuya? Hindi lang na-surprise, pambihira ka. Ay, Diyos ko. Uminit pa ang ulo ko dahil sa ginawa mong bata ka. Ay, ikaw talaga. Gusto mo lahat ng gusto mo nasusunod eh. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Babalik tayo. Uuwi na kita sa inyo. Ano? Ayoko. Sa Kuya, mag-isip ka nga. Ang layo-layo na ng biniyahin natin tapos babalik ka pa sa bahay. Sigurado ako napagod ka na sa pagdadrive. Hindi agad nakapagsalita si Jovan. Naisip niya na merong punto si Andre. Ang totoo ay masakit na nga ang buong katawan niya dahil isang beses lang siyang huminto sa pagmamaneo. Kumain lang siya kanina ng mabilis at halos hindi rin siya nakapagpahinga. Ay nako, ano ka ba naman bata ka? Ano ba kasing pumasok sa utak mo at ginawa mo to? Mayayari ako nito sa mami at daddy mo eh. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila, Kuya. Saka ayoko talagang si Ate Cheska magbabantay sa akin eh. Mas gusto ko pang sumama sa'yo kesa makasama lang si Ate Cheska sa araw-araw. Ay, ano ba naman ito? Sige na nga, isasama na kita total. Malapit na rin naman tayo sa bahay namin eh. Saka hindi naman tayo magtatagal doon. Kaya sa tingin ko ay okay lang. Kita mo na, isasama mo rin pala ako. Ang dami pang sinabi. Kung pumayag ka na saan na kagad, edi hindi na mangyayari to. Kita mo tong batang to. Ako pa talaga ang sinisi mo sa kakalokohan mo ha. Kung marunong ka lang sanang makinig, wala akong malaking problema ngayon. Basta pagbalik natin sa Maynila, bahala ka magpaliwanag sa mami at daddy mo ha. Sagot mo ako ha. Hindi ako malilintikan ha. Oo naman, Kuya Jovan. Sagot kita. Wala nang nagawa pa si Jovan kundi ipagpatuloy ang pagmamaneho nito. Matapos makalagpas sa lubak-lubak na daan, ay nagdahan-dahan na sa pagmamaneho si Jovan dahil dumaan sila sa isang lumang tulay. Hindi niya inakala na gumawa ng paraan si Andre para maipilit ang kagustuhan nitong sumama sa kanya. Ganun pa man, inisip na lang niya na ilang araw lamang siya ron sa baryo nila at kapag nakumbinsi na niya
si Lolo Mariano na sumama sa kanya ay aalis na siya kagad doon. Makalipas ang halos kalahating oras, ay inihinto ni Jovan ang sasakyan sa harapan ng isang bahay na may dingding na plywood at bubong na yero. Nakatayo yun sa isang malawak na lupa na may isang malaking puno ng mangga sa unahan. Sumilip si Andre sa bintana at tila namangha ito sa kanyang nakita. Wow! Yan ba ang bahay nyo, Kuya Jovan? Oo, yan nga. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo na wala kaming aircon, kaya wag mo akong hahanapan ng aircon lalo na sa gabi. Pero may electric fan naman, Kuya. Aba, yan ang hindi ko alam. Matagal na kasi akong di nakakauwi dito eh. Ipagdasal mo na bumili ang lolo ko ng electric fan. Pero mamaya na tayo magkwentuhan. Bumaba na tayo at nagugutom na ako. Bago bumaba si Jovan, ay nakita niyang bumukas pa ang pinto ng kanilang bahay. Tumayo si Lolo Mariano sa may pintuan na para bang inaaninag nito kung sino ang nasa loob ng sasakyan. Bahagyang naluwa si Jovan nang makita ang kanyang Lolo Mariano na ilang taon na niyang hindi nakikita. Kapansin-pansin na pumayat ito ng kaunti. Napapitlag si Jovan nang buksan bigla ni Andre ang pinto sa backseat at nauna na itong bumaba habang may nakasukbit na bag sa likod nito. Malalim na huminga si Jovan bago siya bumaba ng sasakyan. Kinuha niya ang gamit niya sa trunk at kasama niyang naglakad si Andre palapit kay Lolo Mariano. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Mariano pagkakita kay Jovan. Sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. Gumanti naman si Jovan ng yakap sa kanyang lolo at pinigilan niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nang kumalas ang matanda sa pagkakayakap sa kanya, ay hinawakan nito ang magkabilaang braso ni Jovan at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Sandali lang. Ikaw na ba yan talaga, Giovanna? Mukhang hiyang ka sa Maynila. Lumaki ang katawan mo at pumuti ang balat mo. Sa loob na po tayo mag-usap, Lo. Malamig po dito sa labas eh. Aba, sige. Halika. Pumasok tayo. Nang makapasok sila sa loob, ay naupo sila sa isang mahabang upuang gawa sa kawayan. Si Lolo Mariano naman ay naupo sa pang-isahang upuan sa harapan nila. Napansin ni Jovan na kahit paano ay may mga nagbago sa bahay nila. Meron na dong telebisyon at may linya na rin ng kuryente. Napaayos niyo na po pala tong bahay, Lo. Saka napalaki niyo na rin po kahit papano. Nagtatabi ako sa mga ipinapadala mong pera. Tapos paunti-unti kong pinapagawa tong bahay. Pinagawa na rin kita ng sarili mong kwarto para kapag nandito ka, ay hindi na tayo nagsisiksikan sa iisang kwarto. Teka, sino nga pala yung batang kasama mo? Anak mo ba yan? Aba, hindi po. Anak po to ng amo ko sa Maynila. Hindi ko nga po alam na sumama dito sa akin eh. Nalaman ko na lang po na nakasakay pala siya sa likod ng kotse nung malapit na po ako dito. Hello po, Lolo. Ako po si Andre. Ako naman, si Lolo Mariano, apo. Kuya Jovan, akala ko ba may sakit ang lolo mo? Mukhang ang lakas-lakas naman niya. Huwag ka na magtanong, okay? Tumahimik ka na lang. Pero Giovanna, hindi mo dapat hinayaan na sumama ang batang yan dito sa ating baryo. Sinabi ko sa sulat ko kung ano nangyayari dito sa atin ngayon, hindi ba? Lo, pwede po ba na bukas na po natin pag-usapan ang bagay na yan? Gusto ko po munang kumain dahil nagugutom na po ako eh. Ako rin po, Lolo. Gutom na po ako. Kanina pa po akong hindi kumakain. Aba, o sige. Ipaghahain ko muna kayo ng pagkain. Mabuti na lamang at meron pa natirang ulam kanina. Ipagsasain ko na rin kayo. O nga pala, yung pinto na malapit sa altar, yun ang kwarto mo.
Nagtungo sa maliit na kusina si Lolo Mariano, habang inaya naman ni Jovan si Andre na ilagay muna sa kwarto niya ang mga dala nilang gamit. Pagpasok nila sa kwarto ay napangiti si Jovan dahil maayos ang mga gamit doon. Halatang kahit wala siya ay nililinis yun ng kanyang lolo. Hindi nagtagal ay magkasabay ng kumain ng hapunan sina Jovan at Andre. Pinagsaluhan nila ang mainit na kanin at pritong tulingan na may sausawan na toyo at kalamansi. Hindi maarte sa pagkain ang batang si Andre, kaya magana itong kumain. Habang kumakain sila, ay nagpaalam na si Lolo Mariano na matutulog na ito. Nang naisarado na nito ang pinto at mga bintana, ay pumasok na ito sa sarili nitong kwarto. Matapos kumain, ay hinugasan na ni Jovan ang pinagkainan nila. Si Andre ay pumasok na sa kwarto nila. Nang matapos si Jovan sa ginagawa, ay sumunod na siya kay Andre. Naabutan niya itong nakadapa sa higaan habang naglalaro ng brick game. Nakatutok dito ang electric fan. Ayos ah. Pasalamat ka at meron ka ditong electric fan. Alam mo ba, nung bata pa ako, wala kaming ganyan. Dipay-pay lang. Eh anong ginagawa nyo kapag naiinitan kayo sa gabi? Eh di, yun nga, tulad ng sinabi ko, dipay-pay. Pumupunit si Lolo ng kahon dun sa karton. Tapos yun ang ginagamit niya na pamaypay sa akin hanggang sa makatulog ako. Grabe pala sa effort ang lolo mo, kuya. Para lang hindi ka mainitan, no? Ang swerte mo sa kanya, kuya. Natigilan si Jovan sa sinabing yun ni Andre. Biglang bumalik sa alaala niya ang lahat ng maliliit na bagay na ginawa noon ni Lolo Mariano sa kanya para lang maging komportable ang buhay niya habang lumalaki siya. Oo, Andre, tama ka. Sobrang swerte ko kasi si Lolo Mariano naging lolo ko. Alam mo ba noon, kapag wala akong baon sa school, ay nangungutang pa siya sa kapitbahay namin ng pera. Kasi ayaw na ayaw niyang papasok ako na wala akong dalang pera. Tapos, kapag ang ulam namin ni adobo, puro taba lang ang kinakain niya. Tapos, lahat ng laman sa akin. O teka. Bakit naluluwa ka dyan, kuya? Ha? Anong naluluwa? Anong sinasabi mo? Naluluwa ka na talaga, kuya. Ayan, oh. Hindi. Ano lang to? Dahil lang to sa hangin ng electric fan, parang napuwing ako eh. Alam mo, ang mabuti pa, bukas ka na lang maglaro ng brick game. Matulog na tayo at alam kong parehas tayong pagod sa haba ng biyahe natin. Sige na, tulog na. Kinuha ni Jovan kay Andre ang laruan nito at ipinatong niya yon sa ibabaw ng lamesa. Pinatay na niya ang ilaw, saka siya humiga sa tabi ni Andre. Hindi agad nakatulog si Jovan. Inisip muna niya kung papayag ba si Lolo Mariano sa gusto niya na sumama na ito sa kanya sa Maynila para doon na ito manirahan. Magtatanghali na nang magising si Jovan ng sumunod na araw. Wala na sa tabi niya si Andre, kaya bumangon na siya. Paglabas niya ng kwarto ay napakunot ang noo niya nang marinig ang masayang pagtawa ni Andre sa labas. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya na tinuturuan ni Lolo Mariano si Andre na maglaro ng trumpo sa harapan ng bahay. Napatingin si Lolo Mariano sa kanya at matamis itong ngumiti. Gising ka na pala, apo. Kung nagugutom ka na, ay kumain ka na ron sa kusina. Meron doon pandesal at itlog. Kuya Jovan, tignan mo, oh. Tinuturuan ako ni Lolo na magpaikot ng trumpo. Ang galing ko na. Naitago ko pala ang mga laruan mo dati nung bata ka pa, Jovan. Mabuti at ayos pa ang iba. Kaya naisip ko na turuan si Andre na magtrumpo. Ang sabi niya kasi sa akin kanina naiinip daw siya. Lolo, pwede bang mag-usap muna tayo? Nagtama ang mga mata ni Jovan at Lolo Mariano. Alam ni Jovan
na nakuha kagad ng lolo niya ang gusto niyang sabihin, kaya humarap ito kay Andre. Andre, dito ka lang ha. Huwag kang lalabas ng bakuran. Mag-practice ka lang na mag-practice dyan sa pagtutrumpo at may pag-uusapan lang kami ng Kuya Juban mo. Dapat pagbalik ko ay marunong ka na ha. Sige po, Lolo. Magtutrumpo lang po ako dito. Hindi po ako aalis. Lumabas ng bahay si Jovan at dumiretso siya sa likod ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay sumunod doon si Lolo Mariano. Pag-uusapan na ba natin ang tungkol sa nangyayari dito sa ating baryo ngayon, Apo? Hindi po, Lolo. Nabasa ko na po ang sulat niyo at alam ko pong may aswang na namang nanggugulo rito. Abay, kung ganon, ay sasabihin mo na ba na pumapayag ka ng tulungan mo ako makipaglaban sa aswang na yon? Hindi rin po, Lo. Alam niyo po na dati pa ayokong sundan ang yapak niyo. Ayokong maging isang manunugis ng mga aswang. Hindi sa minamaliit ko po ang ginagawa niyo. Dahil ang totoo, ay sobra ko po kayong ipinagmamalaki. Dahil marami kayong napatay na aswang at nailigtas na buhay noon. Pero, Lo, ayoko po kasi na magulong buhay. Ayoko pong mabuhay na palagi akong nangangamba na baka balikan ako ng mga aswang na makakalaban ko. Nung umalis ka rito, ay tinanggap ko nang hindi ka magiging kagaya ko, Giovanna. Ngunit nais kong makiusap sa'yo. Kahit ngayon lang, kahit sa aswang lang na ito ay tulungan mo ko. Tanging ikaw lang sa baryo na ito at sigurado ko na may kakayahang makipaglaban sa mga aswang. Kapag napatay na natin siya, ay hindi na kita kailanman pipilitin na maging isang manunugis na kagaya ko. Pasensya na po talaga, Lo. Pero ipinangako ko na po sa sarili ko noon na hindi po ako makikipaglaban sa mga aswang kahit kailan. Gusto ko na pong sabihin sa inyo ang totoong dahilan kung bakit ako bumalik dito, Lo. Lo, makinig kayo sa akin. Gusto ko pong sumama kayo sa akin sa Maynila para doon na po kayo manirahan. Pwede ko po kayong ikuha ng apartment o kaya baka mapakiusapan ko mga amo ko na doon ka na rin tumira sa bahay nila kasama ko. Alam mo na ang sagot ko sa gusto mong mangyaring yan, Apo. Ayoko, Jovan. Hindi ako sasama sa'yo sa Maynila. Lalo na ngayon na may aswang na umaatake rito sa ating baryo. Aba, ano na lamang ang sasabihin sa akin ng mga tao rito kapag umalis ako ngayon dito na kailangan nila ako? Na nang iiwan ako sa ere? Na pinabayaan ko sila sa gitna ng problema? Ayokong mangyari yon at hindi ko gagawin ang sumama sa iyo sa Maynila sa mga panahong ito. Lo, matagal na po kayo nakikipaglaban sa mga aswang. Maraming beses nyo na pong pinatunayan sa lahat ng tao sa baryong to na handa nyong ibuwis ang buhay nyo. Lo, alam naman po nila, matanda na po kayo. Panahon na po para sarili nyo naman po ang isipin nyo. Lo, tumigil na po kayo sa pagiging manunugis at sumama na po kayo sa akin sa Maynila. Doon po ay magiging tahimik ang buhay nyo at wala na kayong kakalabaning aswang. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko iiwan ang baryong ito. Dito ako'y pinanganak at gusto ko, dito rin ako mamamatay, Juban. Kaya kahit anong sabihin mo, ay hindi mo magagawang baguhin ang desisyon ko. Hindi ako sasama sa'yo sa Maynila. Dito lang ako. Hinawakan ni Jovan ang magkabilaang balikat ni Lolo Mariano. Nakikiusap na tinignan niya ng diretso ang mga mata ng matanda. Lolo, makinig po kayo sa akin. Sobra-sobra na po ang kabayanihan na nagawa niyo para sa baryong ito. Mula ulo hanggang paa, lampas pa. Lo, isipin niyo naman. Oras na po para magpahinga na kayo. Sarili niyo na po ang isipin niyo ngayon. Magpapahinga lang ako kapag namatay na ako, Apo. At kung ipipilit mo pa rin yung gusto mo, ay mas mabuti pang umalis ka na dahil nagsasayang ka lamang ng oras dito.
Dahil gaya ng aking sinabi, ay hindi na magbabago pa ang desisyon ko. Sige, hayaan mo na lang akong lumaban sa aswang na yon ng mag-isa. May sasabihin pa sana si Jovan, pero hindi na niya nagawang sabihin pa dahil tumalikod na si Lolo Mariano at naglakad palayo. Bumagsak ang balikat ni Jovan. Hindi niya akalain na tila minasama ng kanyang lolo ang mga sinabi niya sa kabila ng maganda niyang intensyon. Sa kabila naman ng pagtutol ni Lolo Mariano, ay hindi pa rin sumuko si Jovan. Kinausap niyang muli si Lolo Mariano, ngunit anito ay hindi talaga ito aalis sa baryong yun. Paulit-ulit na ipinaliwanag ni Jovan ang panganib na meron sa lugar na yon at kung paanong mas makakabuti kung aalis na sila habang may pagkakataon pa. Hinikayat niya ang matanda na mas ligtas sa Maynila. Ngunit matigas talaga si Lolo Mariano. Hindi ito nakumbinsi ni Jovan sa mga sinabi niya na gusto niyang mangyari. Isang umaga, habang naghahasa ng itak si Lolo Mariano sa likod ng kanilang bahay, ay nilapitan ito ni Jovan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay inunahan na siya ng matandang lalaki. Giovanna, kung nandito ka na naman para pilitin na naman ako sa kagustuhan mong isama ako sa Maynila, ay huwag ka nang magsayag ng laway. Kahit na anong suhol mo at paliwanag ang gawin mo, ay hindi ako aalis dito. Hindi ko kayang umalis sa lugar na ito. Lalo na't si Maximo ang aswang na nanggugulo ngayon dito sa ating baryo. Mapanganib siyang aswang. Ano kanyo? Si Maximo? Paano si Maximo, hindi ba? Napatay niyo na siya noon pa? Yun nga ang akala nating lahat. Pero hindi. Buhay pa pala siya at mas naging malakas siya ngayon. Mukhang hinayaan niya na isipin nating patay na siya. Pero ang totoo, nagpalakas lang pala siya. Si Maximo ay dating estudyante ni Lolo Mariano. Bukod kay Jovan, ay nakitaan ito ni Lolo Mariano ng husay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit may itinatagong lihim pala si Maximo. Isa pala itong aswang. Nang malaman yun ng mga tao, ay ipinagtabuyan ito paalis sa kanilang baryo. Doon na umusbong ang galit ni Maximo sa baryo ni na Jovan. Umatake ito at maraming tao ang namatay. Labag man sa kalooban ni Lolo Mariano, ay hinarap at kinalaban ito si Maximo at nagwagi sa laban na yon si Lolo Mariano. Noong muling umatake dito si Maximo, ay ramdam kong mas lumakas siya. May kakayahan na siyang gumamit ng itim na mahika na sa tingin ko ay nagmumula sa suot ng kwintas. Hindi ko alam kung saan na yun nakuha. Kaya ang gusto ko ay tulungan mo ko sa laban na ito, Giovanna. Hindi ko to kaya ng ako lang. Bata ka pa lang ay nakitaan na kita ng natural na husay sa pakikipaglaban. At sa pagkakataong ito, ay ako naman ang makikiusap sa iyo. Tulungan mo ko, Apo. Tulungan mo kong labanan at patayin si Maximo. Natatakot ako na baka muli siyang umatake at marami na naman siyang patayin dito sa ating baryo at sa iba pang lugar. Pasensya na, Polo. Pero hindi ko po mapagbibigyan ng gusto nyo. Iniwanan na ni Jovan ang kanyang Lolo Mariano at bumalik na siya sa loob ng bahay. Pumasok siya sa kanyang kwarto at doon ay pinag-isipan niya ang susunod niyang hakbang. Kinagabihan, nasira ang katahimikan ng gabi dahil sa malalakas na sigawan ng mga tao. Napabalikwas ng bangon sina Jovan at Andre. Nagtatakang napatingin si Andre kay Jovan. Kuya, ano yun? Bakit po nagsisigawan ng mga tao sa labas? Nag-aaway po ba sila? May rumble po ba? Andre, dito ka lang sa kwarto ha. Kahit na anong mangyari,
huwag kang lalabas. Naiintindihan mo? Opo, kuya. Tinignan ni Jovan ang silid ni Lolo Mariano. Kinabahan siya dahil wala roon ang matanda. Ang unang pumasok sa isip niya ay may aswang na umaatake at nasa labas ang lolo niya. Sumilip siya sa bintanang nasa unahan ng bahay at doon niya nakita ang isang aswang na kinakalaban ni Lolo Mariano gamit ang itak. May ilang tao naman na sinubukan tulungan si Lolo Mariano, ngunit madali lang na itataboy ng aswang ang mga yon. Hala, yun ba ang sinasabi mong aswang, Kuya Jovan? Grabe, mukha talaga siyang monster. Nakakatakot po ang itsura niya. Andre, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko sa'yo doon ka lang sa may kwarto? Pambihira ka talagang bata kang tigas ng ulo mo. Gusto ko na makita ang nangyayari sa labas, kuya. Teka, si Lolo Mariano ba yung kalaban ng aswang? Wow, ang galing pala niya makipaglaban. Sige, Lolo, itakin mo siya, lakasan mo. Sige, tagain mo yung ulo niya. Tumahimik ka nga, Andre. Hindi yan simpleng pakikipaglaban lang. Aswang nga ang kaharap ngayon ni Lolo Mariano. Bakit hindi mo siya tulungan? Hindi ako marunong makipaglaban sa aswang. Isinarado na ni Jovan ang bintana. Bumaha ang kaba at takot sa kanya para kay Lolo Mariano. Sa utak niya ay paulit-ulit siyang nanalangin na sana ay walang masamang mangyari sa kanyang lolo. Makalipas ang ilang minuto ay biglang pumasok si Lolo Mariano. Agad itong sinalubong ni Jovan nang makita nitong duguan ang matanda. Inalalayan niya itong makaupo at kinuha niya mula rito ang hawak nitong itak. Kumuha si Jovan ng panlinis ng sugat at siya mismo ang naglinis ng sugat ni Lolo Mariano sa balikat. Alam ni Jovan na mula sa kagat ng aswang ang sugat na yon. Napakalakas na talaga ngayon ni Maximo. Mabuti na lang at nagawa ko siyang itaboy ngayong gabi. Ngunit sigurado kong babalik siya rito. Lolo naman bakit kasi ang kulit-kulit nyo? Kung pumayag na sana kayong sumama sa akin sa Maynila, ay hindi na kayo nasusugatan ng ganito. Ikaw ang makulit, Jovan. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako aalis dito. Baliwala sa akin ang sugat na ito. Hindi ito ang unang beses na nasugatan ako ng aswang. Nagulat si Jovan nang lumapit sa kanila ang batang si Andre. Bakas sa mukha nito ang gulat at pagkamangha. Sa labis na pag-aalala niya kay Lolo Mariano ay nakalimutan niya na si Andre. Kuya Jovan, ibig pala sabihin, totoo yung mga kinikwento mo sa akin tungkol sa mga aswang? Hala, totoo pala talaga ang mga aswang. Akala ko gawa-gawa mo lang ang mga kwentong yun, kuya. Andre, pumasok ka na muna sa kwarto natin. Bilisan mo! Hayaan mong malaman ni Andre ang totoo. Mas makakabuti sa kanya na alam niya ang totoong nangyayari dito sa ating baryo. Hindi na kailangan, Lolo. Hindi na rin naman kami magtatagal dito. Sa nakita ko kanina, ay naisip ko na kailangan na naming umalis dito lalo na't hindi alam ng mga magulang ni Andre na sumama siya sa akin dito. Hindi na nagsalita pa si Andre, pero hindi rin ito umalis sa tabi ni Jovan. Hinayaan na lamang niya ang batang panoorin ang paglilinis niya sa sugat ni Lolo Mariano. Nang sandaling yon, ay labis ang habag ni Jovan para sa kanyang lolo, pero mas inisip niya ang kaligtasan ni Andre. Matapos na malinisan at malagyan ng benda ang sugat ni Lolo Mariano, ay pumasok na si Jovan sa kwarto kasama si Andre. Inilabas niya ang kanyang bag at mga damit na nasa aparador. Kuya Jovan, teka sandali, anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina, ha Andre? Kailangan mo nang umalis dito. Hindi ka ligtas dito. Ayoko may mangyaring masama sa'yo dahil sigurado ko na magagalit ang mami at daddy mo sa akin pag nagkataon. Pero Kuya Jovan, ayoko pang umalis dito.
Gusto ko pang makita ulit yung aswang at ang pakikipaglaban ni Lolo Mariano. Andre, ang nakita mo kanina ay hindi isang simpleng laro gaya ng iniisip mo. Totoo ang mga aswang. At yung nakita mo kanina, isa siya sa pinakamabangis na aswang at walang awang aswang na nakilala ko. Kaya mag-empake ka na. Bukas ng umaga ay aalis na tayo rito. Ihahatid muna kita sa bahay niyo tapos babalik ako rito para piliting sumama si Lolo Mariano sa akin sa Maynila. Sige na! Pero kuya, Huwag ka nang makulit, Andre. Noon ay palagi kitang pinagbibigyan sa mga gusto mo kahit hindi tama. Pero sa pagkakataong to, ay hindi mo na muna pwedeng ipilit ang gusto mo. Huwag mong gawing biro o entertainment ang aswang at ang pakikipaglaban ni Lolo Mariano. Dahil seryosong bagay ang mga yon. Buhay ang nakataya. Nagkakaintindihan ba tayo? Lumabi si Andre at pinanood na lang nito ang pag-iempake ni Jovan. Dahil mukhang hindi kikilos si Andre, ay si Jovan na rin ang nag-empake ng mga damit at gamit nito. Matapos mag-empake, ay nahiga na sina Jovan at Andre. Nang gabing yun, ay hindi makatulog si Jovan. Paulit-ulit na tumakbo sa utak niya ang pakikipaglaban ni Lolo Mariano sa aswang na si Maximo. Hindi pa rin nawala ang takot niya para sa buhay ng kanyang lolo. kuya, sino ba yung aswang na kalaban ni Lolo Mariano kanina? Si Maximo yun. Isang dating aswang na tinuturuan ni Lolo Mariano na makipaglaban sa mga aswang. Ha? Teka, naguguluhan ako. Meron bang ganun? Aswang na nakikipaglaban sa aswang? Meron. Sila yung mga aswang na hindi pumapatay ng mga tao. Pero bakit po kinakalaban ni Lolo Maximo ngayon? Dahil sa panghuhusga ng mga tao. Noon, mabait talaga si Maximo. Pero nagbago siya nang itaboy siya ng mga tao dahil sa pagiging aswang niya. Hindi ko rin masisisi ang mga tao dito sa aming baryo. Kasi nung bata pa ako, ay madalas na may mga aswang na umaatake rito. At si Lolo Mariano, bilang siya nag-iisang manunugis dito, ay siya lang ang laging humaharap sa mga aswang. Ayun na nga, nagalit si Maximo sa pagtaboy ng mga tao sa kanya. Kaya siya naging masama. Ibig sabihin pala, kung inintindi lang siya ng mga tao, ay baka kakampi pa siya ngayon ni Lolo Mariano sa pakikipaglaban sa mga aswang. Diba tama ako? Tama ka, Andre. At hindi sana ako pinilit noon ni Lolo Mariano para maging kagaya niya. Dahil panigurado na magfo-focus siya kay Maximo para sundan ang yapak niya. Talaga kuya? Sinanay ka rin ba noon ni Lolo Mariano para makipaglaban sa mga aswang? Oo, pero huminto rin ako kasi ayoko eh. Mas gusto ko kasi ang tahimik na buhay. Dapat itinuloy mo, Kuya Jovan. Ang astig kaya kapag kaya mo makipaglaban sa mga aswang. Kung itinuloy ko yun, hindi sana tayo magkakilala ngayon. Hindi ako magpupunta sa Maynila at hindi ako magtatrabaho sa inyo. Gusto mo ba yun? Ay, sa bagay. May tama ka sa sinabi mong yan, Kuya. Alam mo, ang mabuti pa ay matulog na tayo. Maaga tayong aalis bukas ng umaga. Inaantok na ako. Sige na, matulog ka na. Tumalikod na si Jovan kay Andre. Ngunit hindi pa rin niya magawang makatulog. Labis pa rin siyang nag-aalala para sa kanyang lolo Mariano. Maya-maya pa ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Naging malamig ang paligid at dahil doon ay nakaramdam na si Jovan ng antok hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Kinabukasan ng umaga ay nagising si Jovan na mag-isa na lang siya sa kwarto. Agad niyang narinig ang malakas na pagsipol ng hangin sa labas. Bumangon siya at nang buksan niya ang bintana ay agad din niya yung isinarado dahil sumalubong sa kanya ang malakas na ulan at malakas na hampas ng hangin. Lumabas si Jovan ng kwarto. Nakita niya sina Lolo Mariano at Andre sa kusina.
Umiinom ang dalawa ng mainit na tsokolate habang nagkwekwentuhan. Noon ay may nakalaban din akong manananggal. Hindi po ba lumilipad po ang mga manananggal? Tapos nahahati po yung katawan nila. E di, nahihirapan po kayong labanan siya. Ang ginawa ko noon ay hinanap ko ang kalahati ng katawan niya. Tapos binudburan ko ng napakaraming asin at holy water. Sinamahan ko pa ng sandamakbak na sili. Ayon, galit na galit sa akin ang manananggal kasi hindi na siya nakabalik sa kalahati ng katawan. Inabutan na siya ng sikat ng araw at doon na siya namatay. Wow! Sobrang astig niyo po talaga, Lolo Mariano. Parang gusto ko na rin pong maging kagaya nyo. Hindi pwede. Sigurado ko na hindi papayag ang mga magulang mo na makikipaglaban ka sa mga aswang dahil delikado yon. Hindi na malaya ni Jovan na habang pinapanood niya ang dalawa ay nakangiti na siya. Naalala niya nung bata pa siya na palagi siyang kinikwentuhan ni Lolo Mariano ng mga pakikipaglaban nito sa mga aswang. Minsan pa nga ay pampaantok niya ang mga kwento ni Lolo Mariano. Tuwang-tuwa kasi siya sa mga kwento nito. Gaya ni Andre, nung bata pa siya, ay gusto rin niyang maging kagaya ni Lolo Mariano. Ngunit nang lumaki na siya at nagkaroon na siya ng isip, ay nawala na ang pangarap niyang maging kagaya ng lolo niya dahil nakita niya kung gaano kagulo ang buhay ng isang manunugis ng mga aswang. Biglang napatingin si Lolo Mariano kay Jovan. Umayo siya ng pagkakatayo at inalis ang kanyang ngiti. O, Jovan, gising ka na pala, apo. Halika't uminom ka rin ng mainit na tsokolate. Tamang-tama ito dahil napakalamig ng panahon ngayon. Walang imik na naglakad si Jovan papunta sa kusina. Kumuha siya ng baso at nagsalin ng mainit na tsokolate. Umupo siya sa tabi ni Andre at nagsimula siyang kumain ng almusal. Andre, pagkatapos mo mag-almusal ay maligo ka na at magbihis ha. Aalis na tayo. Jovan, hindi naman yata magandang aalis kayo ng ganito kasugit ng panahon. Oo nga naman, Kuya Jovan. Napanood po namin ni Lolo sa balita kanina na may super typhoon na darating at kasama sa matatamaan ng bagyo ang baryo nyo. Isa pa, paniguradong umaapaw na ang tubig sa tulay at hindi na kayo makakadaan doon. Ay nako, kapag inabot ka nga naman ng kamalasan. O sige. Hindi mo na kami aalis ngayon. Pero kapag humupa ng bagyo, ay aalis na rin kami kagad ni Andre. Baka hinahanap na siya ng mga magulang niya. Labis na natuwa si Andre sa sinabing yun ni Jovan. Napailing siya dahil alam niya na sa kabila ng banta ng aswang ay nais pa ring manatili ni Andre sa baryong yon. Pagsapit ng gabi ay biglang nawalan ng kuryente. Mas lumakas pa ang ihip ng hangin at ulan na sinabayan pa ng mga kidlat at kulog. Nasa sala sina Jovan, Lolo Mariano at Andre. Tahimik lang si Jovan habang nakikinig sa kwentuhan ng dalawa tungkol sa aswang. Nang kumulog ng malakas ay napansin ni Jovan na tumingin si Lolo Mariano sa kanya. Aba, hindi ka na ba takot sa kulog at kidlat, Jovan? Bakit, Lolo? Takot ba si Kuya Jovan sa kulog at kidlat? Abay, oo. Lalo na nung bata pa siya. Kapag nakakarinig siya ng kulog, ay tumatakbo siya sa akin at yumayakap ng mahigpit habang nanginginig ang katawan. Hindi na po ako takot ngayon sa kulog at kidlat, Lo. Mabuti naman kung ganon. Oo nga pala, mukhang hanggang bukas pa ang bagyo na to. Mabuti na lang at hindi bumabaha sa baryong ito. Kung hindi, paniguradong aligaga tayo sa pagtataas ng mga gamit at paghahanap ng malilikasan. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Lolo Mariano na matutulog na ito. Pumasok na rin si Andre sa kwarto
kaya naiwang mag-isa si Jovan sa sala. Ipinagdasal niya na sana ay tumigil na ang bagyo upang maihatid na niya pabalik si Andre sa Maynila. Hindi niya kayang maging kampante na naroon si Andre dahil may kutob siya na isang araw ay sa mismong bahay nila aatake ang aswang na si Maximo dahil ang lolo niya ang totoo nitong kalaban. Kinaumagahan ay bahagya ng tumigil ang ulan at hindi na gaanong malakas ang hangin. Napansin ni Jovan na medyo sumisilip na rin ng araw sa mga ulap, kaya nagdesisyon siya na sa oras na yon ay aalis na sila ni Andre. Inilagay na niya ang mga gamit nila sa sasakyan at pinuntahan niya si Andre sa likod ng bahay. Kasama nito si Lolo Mariano at nagkwekwentuhan na naman ang dalawa. Andre, halika na. Aalis na tayo. Ha? Bakit kuya? Kakatapos lang ng bagyo, di ba? Oo nga naman na po. Madulas pa ang daan. Baka kung mapano pa kayong dalawa. Magdadahan-dahan na lang po ako sa pagmamaneho, Lo. Isa pa, kailangan ko na talagang iatid si Andre sa bahay nila. Ilang araw na po siya nandito at sigurado ako na sobrang nag-aalala na mami at daddy niya sa kanya. Andre, tara na. Huwag ka na maligo. Tutal nakasasakyan naman tayo. Nakasimangot na tumayo si Andre at nagpaalam na ito kay Lolo Mariano. Maigpit na nagyakap ang dalawa. Hindi na nagtaka si Jovan na mapapalapit ang loob ni Andre sa lolo niya dahil noon pa man ay magiliw na talaga sa mga bata si Lolo Mariano. Matapos yun ay si Jovan naman ang lumapit sa kanyang lolo. Lo, aalis na po kami. Pero babalik din po ako dito. Ihahatid ko lang po si Andre. Kung babalik ka rito para pilitin ako sumama sa'yo sa Maynila, ay huwag ka na lamang bumalik, apo. Nagsasayang ka lang ng oras at pagod dahil buo na ang aking desisyon na manatili sa baryong ito hanggang sa ako ay mamatay. Basta Lo, babalik ako dito. At kahit ayaw nyo, ay isasama pa rin kita sa Maynila. Tinalikuran ni Jovan si Lolo Mariano at naglakad na sila ni Andre papunta sa kotse. Pumuesto na si Jovan sa driver's seat habang si Andre naman ay nasa tabi niya. Agad niyang pinaandar ang sasakyan at hindi na niya tinignan pa si Lolo Mariano na nasa harapan ng bahay. Mabilis na sinulya pa ni Jovan si Andre nang marinig niya ang pagbuntong hininga nito. Grabe, ang lalim naman yata ng paghinga mo. Para sa naman yun? Nalulungkot lang po ako kasi aalis na po tayo rito, kuya. Mamimiss ko po si Lolo Mariano. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Pagbalik ko rito, ay isasama ko na si Lolo sa Maynila. Magiging madalas na ang pagkikita niyong dalawa. Pero sabi po sa akin ni Lolo ay hindi daw po siya aalis sa lugar na to, kuya. Lalo na raw ngayon na may malakas na aswang na pumapatay sa mga tao. Alam mo, kuya, kung ako sa'yo, kung ako nasa kalagayan mo, tutulungan ko na lang si Lolo na labanan yung aswang na yun, yung Maximo. Andre, ayoko ng pag-usapan yan. Tumahimik na si Andre habang si Jovan ay patuloy sa pagmamaneho. Mabagal ang pagpapatakbo niya dahil maputik pa ang daan. Ngunit nang malapit na sila sa tulay, ay napakunot ang noo niya. Inihinto muna niya ang sasakyan at sinabihan niya si Andre na huwag itong bababa. Lumabas ng kotse si Jovan at hindi siya makapaniwala nang makita niyang sira ang tulay na kailangan nilang daanan para makaalis ng baryo. Napakalakas ng agos ng tubig sa ilog na nasa ilalim ng tulay. Nagulat siya nang biglang tumabi si Andre sa kanya. Hala, lagot! Paano po tayo makakaalis niyan, kuya? Sira pala yung tulay. Andre, hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang bababa? Ang tigas talaga ng ulo mo. Kuya, nainip ako Ang bilis mo namang mainip. Kabababa ko lang Pero kuya, bakit kaya nasira yung tulay, no?
Malamang dahil sa lakas ng bagyo, kaya yan nasira. Ano nang gagawin natin ngayon, kuya? Paano tayo aalis niyan? Sira yung tulay. Ano pa ba? Di babalik muna tayo kay Lolo Mariano. Nakakalungkot naman. Akala ko makakauwi na tayo. Tumigil ka nga, huwag ka na nga umarte dyan, Andre. Sus, alam ko naman natutuwa ka dahil hindi pa tayo makakauwi sa Maynila. Pero hindi ka na pwedeng manatili rito na matagal. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maibalik na kita sa inyo. Anong paraan naman yun, kuya? Sa ngayon di ko pa alam. Kakausapin ko muna si Lolo Mariano at baka may iba pa tayong pwedeng madaanan palabas ng baryong to. Wala nang nagawa pa si Jovan kundi ang muling sumakay ng kotse kasama ang makulit na si Andre at bumalik sa bahay ni Lolo Mariano. Nang makabalik sila roon ay nagulat ang matanda pagkakita sa kanila. Oh, Japan! Abay, bakit kayo bumalik ni Andre? May nakalimutan ba kayo? Hindi po kasi kami makaalis, Lolo. Nasira po ng bagyo yung tulay na dadaanan namin palabas sa baryo. Ano ka mo? Totoo ba sinabi ni Andre Giovanna na nasira ang tulay? Opo, Lolo. Sa sobrang lakas po siguro ng bagyo kahapon kaya po nasira. Hay nako. Dati pa sinasabi lang ni Kapitan sa mayor na ipagawa ang tulay na yon. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nila inaayos. Siguro naman gagawin nilang mas matibay yon ngayong nagiba na ng tuluyan yung tulay. Lolo, wala ka po bang ibang alam na daan para makaalis kami dito ni Andre? Giovanna, alam mo naman na tanging ang tulay na yun lang ang nag-iisang daan palabas dito sa ating baryo. Ikinalulungkot ko, mukhang kailangan nyo munang maghintay na maayos ang tulay bago kayo roon makadaan. O kaya baka pwede rin siguro na kapag humupa ng malakas na agos ng ilog ay makadaan na kami doon. Kahit iwanan ko muna ang sasakyan dito basta maihatid ko lang si Andre sa Maynila. Lumapit si Andre kay Lolo Mariano at masaya nitong niyakap ang matanda. Ibig sabihin magkakasama pa po tayo ng mas matagal, Lolo Mariano. Mas marami pa po kayong may kikwento sa akin at maituturo ng mga laro. Andre, hindi nakakatuwa tong nangyayari Alam mo may aswang na umaatake rito, di ba? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Ayoko mapahama ka lalo na't hindi alam ng mami at daddy mo na sumama ka sa akin dito. Ako ang malilintikan. Kuya, nandito naman si Lolo Mariano kaya wala tayong dapat na ikatakot. Ang galing-galing kaya niya makipaglaban sa mga aswang. Tama ka, Andre. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang Kuya Jovan mo, kaya wala kayong dapat na ikatakot. Hindi na nagsalita pa si Jovan at ibinalik na niya ang mga gamit nila ni Andre sa kanilang kwarto. Nanatili muna siya roon habang nagkwekwentuhan na naman sina Andre at Lolo Mariano sa sala. Labis siyang namorblema sapagkat alam niya na hindi maaaring magtagal si Andre sa lugar na yon. Sa mga sumunod na araw ay parating tinitignan ni Jovan ang ilog kung maaari na nila yung madaanan. Ngunit dahil sa halos araw-araw umuulan ay hindi bumaba ang tubig doon. Napakalakas pa rin ng agos ng tubig at delikado kung may taong dadaan. Kaya wala nang nagawa pa si Jovan kundi ang tanggapin na mananatili pa si Andre sa kanilang baryo ng ilang mga araw. Ganun pa man, masaya si Jovan nang makitang mas lalong naging malapit si Andre kay Lolo Mariano. Wala kasing nakagis ng lolo o lola si Andre, kaya noon lang nito naramdaman ang pakiramdam na magkaroon ng lolo. Ngunit tuwing sasapit ang gabi ay palaging hindi mapakali si Jovan. Natatakot siya na baka biglang umatake roon si Maximo habang sila ay natutulog. Kaya madalas kapag tulog na ang mga kasama niya sa bahay ay nasa sala siya at umiinom ng kape upang magbantay.
Isang madaling araw, habang nasa sala si Jovan, ay lumabas si Lolo Mariano sa kwarto nito. Dumiretso ito sa banyo at pagkatapos nito roon, ay umupo ito sa tabi ni Jovan. Napapansin ko na madaling araw ka nang natutulog, apo. May gumugulo ba sa isip mo? Natatakot lang po ako na baka bigla pong umatake rito si Maximo. Kung wala po dito si Andre, ayos lang. Kailangan ko lang pong masiguro na ligtas ko siyang maiuwi sa kanila. Ang bahay na ito ay may proteksyon laban sa mga aswang. Hindi basta-basta makakapasok dito si Maximo. Pero Lolo Mariano, kayo na rin po nagsabi sa akin na mas lumakas na po ngayon si Maximo. Paano kung may kakayahan na rin po siyang pasukin ng ating bahay kahit anong pamprotekta pa ang inilagay niyo rito? Nararamdaman kong gagawin mo ang lahat para protektahan si Andre. At yun ang proteksyon na hindi kayang gibain ni Maximo. Alam ko na gagawin mo ang lahat para sa batang yon. Hindi na ako nagtataka dahil kahit sobrang kulit ni Andre, ay mahal na mahal mo siya. Kahit nga ako na ilang araw pa lang siyang nakakasama, ay napakagaan na kagad ng loob ko sa batang yon. 3 taon pa lang po si Andre. Ay nalagaan ko na po siya, Lolo. Tama po kayo. Makulit siya at maraming tanong. Pero napakalambing at bait niya. Kaya gagawin ko po talaga ang lahat para protektahan siya at para masiguro na hindi siya masasaktan dito. Huwag kang mag-alala, Jovan. Gaya mo, ay gusto ko rin protektahan si Andre. Kung sakaling umatake dito sa ating bahay si Maximo, ay dalawa tayong magpoprotekta sa batang yon. Kaya kahit sana sa pagkakataong ito, ay tulungan mo na akong labanan si Maximo bago pa mangyari ang kinatatakutan natin. Pag-isipan mong mabuti, apo. Marahang tinapik ni Lolo Mariano sa balikat si Jovan. Tumayo na ang matanda at pumasok na sa kwarto nito. Habang mag-isa sa sala si Jovan, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Pinag-isipan niya kung dapat na ba niyang gawin ang matagal ng nais ni Lolo Mariano, alang-alang sa kasiguraduhan ng kaligtasan ni Andre. Isang hapon, isinama ni Lolo Mariano si Andre sa gubat upang kumuha ng panggatong. Mag-isa lang si Jovan sa bahay at naisipan niyang pumasok sa silid ng kanyang lolo. Doon ay nakita niya na nakasabit sa dingding ang mga litrato niya nung bata pa siya. Meron ding litrato na magkasama sila ni Lolo Mariano. Hindi napigilan ni Jovan ang mapaluha. Nang sandaling yon, ay tila nais niyang bumalik sa kanyang pagkabata dahil ng mga panahon na yon ay wala pa siyang malaking problema. Napansin din ni Jovan ang buntot ng pagi na nakasabit malapit sa may bintana. Nilapitan niya yon at kinuha. Ang tagpong yun ang naabutan ni Lolo Mariano nang bigla itong dumating. May ngiti sa labi na lumapit si Lolo Mariano kay Jovan. Naaalala mo pa ba nung sinimulan kong sanayin ka sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay pinapili kita ng gusto mong sandata. At ang buntot ng pagi na yan ang pinili mo. Naaalala ko nga po yun, Lolo. Buti at buhay pa rin pala to hanggang ngayon. Kilala mo ko, Apo. Napakaingat ko sa mga ginagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil lahat ng sandata ko ay hindi basta sandata lang. Ang mga yan ay minana ko pa sa ating mga ninuno. May ilan naman na ibinigay sa akin ng iba pang mahuhusay na antingero at manunugis. At lahat yan ay may basbas. Sasabihan ko lang po si Andre na maligo. Sigurado ko na marumi yun dahil sumama sa inyo sa gubat. Sinabi yun ni Jovan dahil nakaramdam siya na mapupunta na naman ang usapan nila
sa pagpipilit ni Lolo Mariano na tulungan niya itong labanan si Maximo. Ibinalik na niya sa pagkakasabit ang buntot ng pagi. Lalabas na sana siya ng silid na yon, ngunit napahinto siya dahil muling nagsalita si Lolo Mariano. Jovan, sana'y magbago pa rin ang isip mo. Sana'y tulungan mo na akong labanan si Maximo para matapos na ang lahat ng hindi magandang nangyayari dito sa ating baryo. Kagabi pala ay umatake rito si Maximo. Pinasok niya ang bahay ng isang pamilya at 2 tao ang pinatay niya roon. Kung ano man ang pumipigil sa iyo para tulungan ako, sana'y alisin mo na yon, Apo. Basta, kung sakaling magbago ang isip mo, ay lapitan mo lang ako. Pakiramdam ni Jovan ay may tumusok sa puso niya sa sinabing yon ng kanyang lolo. Kulang na lang kasi ay magmakaawa si Lolo Mariano sa kanya para lang tulungan niya ito. Pero mas pinili ni Jovan na manahimik at tuluyan na siyang naglakad palabas ng kwartong yon. Kinagabihan, habang tahimik na kumakain ng hapunan, sina Jovan ay biglang nagsalita si Lolo Mariano. Oo nga pala, magroronda ako ngayong gabi kasama ang ilang tanod at mga kalalakihan. Naisip kasi ni Kapitan na kailangang may nagroronda na rito tuwing gabi para naman hindi na maulit yung nangyari doon sa pamilyang inatake ni Maximo. Lolo, pwede po ba akong sumama sa inyo? Hindi pwede, Andre. Masyadong delikado kung sasama ka sa pagroronda. Lalo na't aswang ang maaaring makaharap ni na Lolo. Saka, magiging pabigat ka lang sa kanila. Hindi ka ang tinatanong ko, kuya, kundi si Lolo. Makinig ka na lang sa Kuya Jovan mo. Abay, tama siya. Delikado para sa batang kagaya mo ang sumama sa amin. Ang gawaing ito ay hindi para sa bata. Pero Lo, gusto ko po ulit makakita ng aswang eh. Huwag ka nang makulit, Andre. Kahit anong sabihin mo, ay hindi kita papayagan na sumama sa pagroronda. Kumain ka na lang dyan. Pero Lo, kailangan niyo po ba talagang gawin yan? Hindi ba trabaho na po yan ng mga tanod ni Kapitan? Alam ko, pero masyado nang malakas si Maximo at hindi na natin alam ang susunod niyang gagawin o kung sino ang sunod niyang bibiktimahin. Alam ko rin na ako lang ang may kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang dito, kaya kailangan ko talagang sumama sa pagroronda. Matapos ang kanilang hapunan, ay naghanda na si Lolo Mariano para sa pagroronda nito. Kinuha nito ang bagong hasang itak at inilagay yun sa kaluban nito. Isinabit nito yun sa bewang. Nang makaalis na si Lolo Mariano, ay nagsarado na ng pinto at mga bintana si Jovan. Kuya, ano kaya kung sundan natin si Lolo Mariano? Baka makita kasi nila yung aswang ngayong gabi para makita rin natin. Pambihira kang bata ka. Ano bang naiisip mo't gustong-gusto mong makita yung aswang na yun? Para may pagyabang ako sa mga kaklase ko. Saka walang aswang sa Maynila, kuya eh. Kaya habang nandito pa ako, ay sinusulit ko na ang chance na makakita ko ng aswang. Sundan na natin si Lolo, kuya. Sige na, please. Hindi, dito lang tayo. Saka kapag sinundan mo si Lolo, malalaman niya. Magagalit yun sa'yo. Gusto mo bang magalit si Lolo Mariano sa'yo? Siyempre hindi. Ay nako, sige na nga. Huwag na lang tayo sumunod. Matutulog na lang ako kagad. Yan ang dapat mong gawin. Matulog ka ng maaga para lumaki ka ng mabilis. Nauna nang pumasok si Andre sa kwarto, habang si Jovan ay niligpit na ang kanilang pinagkainan. Inilagay niya ang mga yon sa lababo at sinimulan niya ng hugasan. Matapos niyang maghugas ng pinagkainan, ay gumamit muna siya ng banyo. Makalipas ang halos 10 minuto, ay lumabas na siya ng banyo at nagtungo na sa kanilang kwarto. Nanlamig si Jovan nang malaman niyang wala si Andre sa kanilang kwarto.
Nagpunta siya sa kwarto ni Lolo Mariano, pero maging doon ay wala rin si Andre. Bumalik siya sa kwarto nila at naisip niyang baka tinataguan lang siya ng batang si Andre. Binuksan niya ang aparador at tinignan ng ilalim ng papag, pero bigo talaga siyang makita roon si Andre. Hanggang sa napansin niya ang nakabukas na bintana at doon niya napagtanto na doon lumabas si Andre para sundan si Lolo Mariano. Anak ng... Ang kulit talaga! Sinasabi ko na nga ba ipipilit pa rin niya ang gusto niya. Nagmamadaling lumabas si Jovan upang hanapin si Andre. Abot langit ang kaba niya at alam niya na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may hindi magandang nangyari kay Andre. Naikot na ni Jovan ang kanilang baryo, ngunit bigo pa rin siyang makita si Andre. Kumatok na rin siya sa mga bahay-bahay at nagtanong-tanong siya sa mga tao roon kung nakita ba ng mga ito si Andre. Pero iisa lang ang sagot na nakuha niya, at yun ay hindi nakita ng mga ito ang batang kanyang hinahanap. Inabot na ng madaling araw si Jovan sa paghahanap kay Andre. Doon na siya nagdesisyon na umuwi at baka nasa bahay na si Andre. Ngunit labis siya ng lumo dahil wala pa rin si Andre sa bahay nang makarating siya roon. Nangihinang napaupo si Jovan sa sala. Bakas sa mukha niya ang labis na pagkabahala. Diyos ko, ano ba to? Kayo na po ang bahala kay Andre. Sana ay kung nasan man siya, ay ligtas siya. Pinilit ni Jovan na pakalmahin ang sarili. Inisip niya na baka nakita ni Lolo Mariano si Andre sa labas at isinama na lang nito yon sa pagroronda. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, ay dumating na si Lolo Mariano. Agad itong sinalubong ni Jovan. Lolo, si Andre po, nasan siya? Nakita niyo po ba siya sa labas? Ano ka mo? Bakit sa akin mo itatanong kung nasa si Andre? Hindi ba'y kasama mo siya rito? Sandali. Huwag mong sabihin na nawawala si Andre. Opo, Lolo. Naguhugas lang po ako ng pinagkainan natin kanina. Tapos pagpunta ko po sa kwarto ay wala na siya. Nakabukas po yung bintana kaya malamang doon po siya lumabas. Kaya hindi ko po namalayan na wala siya rito. At bakit naman lalabas ang batang yon? Pambihira naman. Malamang po ipinilit niya po ang gusto niyang sumama sa inyo sa pagroronda para makita po yung aswang. Lolo, hanapin po natin si Andre. Baka kung ano po nangyari sa kanya Huminahon ka muna, Apo. Hindi tayo makakapag-isip na maayos kapag natataranta tayo. Hindi ko kayang huminahon sa ganitong sitwasyon, Lo. Nawawala po si Andre. Kailangan ko siyang hanapin ulit. Lalabas na sana si Jovan, pero pinigilan siya ni Lolo Mariano. Maigpit nitong hinawakan ng braso niya at nagtama ang kanilang mga mata. Mukhang kanina mo pa nga hinahanap si Andre at hindi mo naman siya nakita. Magpahinga ka na muna, Jovan. Baka naligaw lang siya. Kaya baka mamaya nandito na rin siya. Paano po, Lolo? Kung nakita siya ni Maximo, paano kung pinatay siya ng aswang na yun? Lo, hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may nangyaring masama kay Andre. Inalis ni Jovan ang kamay ni Lolo Mariano sa kanyang braso at wala nang nagawa ang matanda nang tuluyan na siyang lumabas para hanaping muli si Andre. Tirik ang sikat ng araw nang bumalik si Jovan sa kanilang bahay. Bagsak ang balikat niya at nakatulala siya nang pumasok siya sa kanyang kwarto. Naupo siya sa gilid ng papag at tumitig sa kawalan. Hindi pa rin siya makapaniwala na nawawala si Andre. Gusto niyang isipin na panaginip lamang ang lahat. Hindi nagtagal ay pumasok sa kwartong yun si Lolo Mariano. Tumabi ito kay Jovan at tinapik siya sa balikat. Kagagaling ko lamang sa bahay ni Kapitan. Humingi na ako ng tulong sa kanya sa paghahanap kay Andre. Ang sabi niya ay titipunin niya ngayon din mismo ang mga tanod para hanapin si Andre. Ipagdasal na lang natin na ligtas si Andre sa mga sandaling ito. Lo, kailangan kong hanapin ulit si Andre.
Hindi ako titigil hanggang sa mahanap ko siya. Jovan, wala ka pang tulog. Pagpahinga ka na muna. Saka na lang po ako magpapahinga kapag nakita ko na po si Andrelo. Responsibilidad ko po si Andre. At kapag may nangyaring masama sa kanya, ay magagalit sa akin ng mga magulang niya. Naiintindihan kita, Apo. Pero sa ngayon, ay mas makabubuti kung magpahinga ka muna. Matulog ka muna tapos mamaya hahanapin ulit natin si Andre. Sa gitna ng pag-uusap ni Jovan at Lolo Mariano, ay may narinig silang katok sa pinto. Nagkatinginan silang dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Jovan. Lolo, baka si Andre na po yun! Mukha nga. Tara, tignan natin. Magkasamang lumabas ang dalawa sa kwarto. Si Jovan ang nagbukas ng pinto at umasa siya ni si Andre ang makikita niya. Nawala ang ngiti ni Jovan nang hindi si Andre ang nasa labas ng kanilang bahay. Napakunot ang noo niya dahil isang pamilyar na muka ang sumalubong sa kanya. Isang lalaking matangkad at may makapal na balbas at bigote ang naroon. Sa tansya niya ay nasa 40 na ang edad nito. Maging si Lolo Mariano ay nagulat at hindi agad ito nakapagsalita nang makita ang lalaki. Tatayo na lang ba kayo riyan at titignan ako? Sa bagay, alam kong nagulat kayo na nagpunta ako rito. Anong ginagawa mo rito, Maximo? Napakatapang mo naman para magpunta rito ng ganitong oras. Alam mo bang kayang-kaya kitang patayin ngayon din mismo? Dahil alam kong hindi mo kayang maging aswang sa oras na ito. Alam kong pwede mo akong patayin at wala akong magiging laban sa'yo. Pero hindi mo ako pwedeng patayin, Mariano. Dahil may isang bagay na meron ako na alam kong hinahanap nyo. Hindi pala isang bagay, kundi isang tao. Anong ibig mo sabihin, hayop ka? Lingid sa inyong kaalaman, lihim akong nagmamasid sa inyo, Mariano. Nalaman ko na may kasamang batang dayo ang apo mong si Jovan. Kung hindi ako nagkakamali, Andre ang pangalan ng batang yon at nawawala siya ngayon. Nakuha na kaagad ni Jovan ang nais sabihin ni Maximo. Bumangon ang galit sa dibdib niya. Akmang susugurin niya si Maximo pero mabilis siyang pinigilan ni Lolo Mariano. Hayop kang aswang ka! Anong ginawa mo kay Andre? Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Wala pa akong ginagawa sa kanya. Ligtas pa siya. Sa ngayon. Anong sabing ginawa mo kay Andre? Nasaan siya? Itinago ko siya sa isang lugar na hindi niyo alam kung saan. Kumawala si Jovan sa pagkakahawak ni Lolo Mariano. Pumunta siya sa kusina at kinuha niya ang isang kutsilyo. Binalikan niya si Maximo at hinawakan niya ang kwelyo ng damit nito. Nanlilisik ang mga matang inilapit niya ang talim ng kutsilyo sa leeg nito. Pero kahit konting takot ay wala siyang nakita sa muka ni Maximo. Nakakaloko pa itong ngumisi. Sabihin mo kung saan mo dinala si Andre. Dahil kung hindi, lalaslasin ko talaga ang lalamunan mo. Sige, patayin mo ko para hindi mo na makita ang batang yon, Jovan. Sige, laslasin mo ang lalamunan ko. Naglaban ang mga tingin ni Jovan at Maximo. Pakiramdam ni Jovan ay sasabog na siya sa sobrang galit, pero mas pinili niyang bitiwan si Maximo. Huwag mo nang idamay ang walang kamalay-malay na bata sa galit mo sa baryong ito, Maximo. Ibalik mo na siya sa amin. Tama ka, Mariano. Galit nga ako sa baryong to. Pero mas galit ako sa'yo. Dahil yung kailangan kita ay hindi mo ako ipinagtanggol. Bagkus ay itinuring mo pa akong kalaban. Nakalimutan mo na ba na kinausap ko ang mga tao na huwag kang sasaktan? Pero anong ginawa mo? Umatake ka rito at pumatay ka ng napakaraming tao. Dahil pinagtabuyan niyo ako. Nakalimutan niyo ang lahat ng kabutihang nagawa ko para sa baryo ito nang malaman niyo kung ano ako. Tama na!
Sabihin mo na sa amin kung nasan si Andre! Huwag kang mag-alala, Jovan. Makikita niyo pa rin ang bata. Yun ay kung matatalo niyo akong dalawa sa isang laban. Laban? Anong laban ang sinasabi mong hayop ka? Mamayang hating gabi ay magkita tayo sa gubat. Doon sa malaking puno ng balete. Doon niyo ko haharapin. Gusto ko na matapos ang laban na ito. Kapag napatay niyo ko, makukuha niyo ang bata. Pero kapag kayo napatay ko, papatayin ko rin siya. Hihintayin ko kayong dalawa. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Maximo bago ito tumalikod at naglakad palayo. Nang wala na ito sa kanilang paningin, ay malakas na napasigaw si Jovan, sabay suntok sa dingding. Sa lakas ng suntok niya ay nabutas ang dingding na plywood. Tinapik ni Lolo Mariano ang likod ni Jovan upang kahit paano ay kumalma siya. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to, Lolo. Naging pabaya ako kaya nakuha ni Maximo si Andre. Kung binantayan ko sana siya na mabuti, ay hindi mangyayari to. Kasalanan ko to. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Jovan. Wala sa ating may gusto na mangyari yung kay Andre. Isa pa, wala rin maitutulong kung patuloy mo sisisihin ang sarili mo. Ang gawin natin ay siguruhin nating matatalo natin si Maximo mamayang gabi. Tama ka, Lolo. Tama ka. Wala nang ibang paraan para mailigtas si Andre, kundi ang patayin ng hayop na aswang na yun. Nagkamali siya ng desisyon na hamunin tayong dalawa sa isang laban. Ang ibig mo ba sabihin tutulungan mo na akong labanan si Maximo, Apo? Ganon ba? Opo, Lolo. Hindi ko akalain na darating ang araw na magdidesisyon ako makipaglaban sa isang aswang. Dahil noon pa man, ay iniiwasan ko na tong gawin. Pero buhay na ni Andre ang nakasalalay dito. Isa pa, kailangan na rin talagang mawala si Maximo para maging mapayapa ng muli ang baryong to. Nabigla si Jovan nang maigpit siyang niyakap ni Lolo Mariano. Narinig niya ang mahina nitong paghikbi na indikasyong umiiyak ito. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, Apo. Kahit ako ay hindi ko na inisip na makakasama kita sa isang pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala, Apo. Dahil ililigtas natin si Andre at wawakasan na natin mamayang gabi ang kasamaan ng hayop na Maximo na yon. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Jovan at Lolo Mariano. Agad na inilabas ni Lolo Mariano ang mga sandata nito sa pakikipaglaban sa aswang. Inihanay nito ang mga yon sa lamesa. Meron doong itak, buntot ng pagi, patalim, pana at kung ano-ano pa. Kinuha ni Lolo Mariano ang dalawang itak na may nakaukit na kakaibang simbolo sa hawakan. Ang dalawang itak na ito ang ginamit ko noon para patayin si Maximo. Kung nagawa niyang makaligtas sa mga itak na to noon, sisiguraduhin kong hindi na yun mauulit sa muli naming paghaharap. Isa-isang tinignan ni Jovan ang mga natitirang sandata. Una niyang kinuha ang patalim na sa pagkakaalam niya ay ibinigay ng isang mahusay na manunugis kay Lolo Mariano. Alam niya na magagamit niya yon sa malapitang pag-atake. Naramdaman ni Jovan na hindi sapat ang patalim na yon, kaya kinuha niya ang buntot ng pagi. Ngumiti si Lolo Mariano. Sigurado ka na ba sa mga sandatang napili mo, Apo? Sigurado na po ako, Lolo. Iba kasi talaga ang pakiramdam ko sa buntot ng pagi na to. Parang noon pa man ay meron na kaming koneksyon. Noon pa man, ayan na talaga ang pinipili mo kapag napipilit kitang magsanay. Kaya hindi na ako nagulat na isa yan sa sandatang pinili mo ngayon. Ito rin po ang isa sa sandatang tatapos kay Maximo, Lolo. Hindi tayo pwedeng mabigo, Lolo. Dahil kailangan nating mailigtas si Andre.
Tumango si Lolo Mariano, habang si Jovan ay pilit na inalis ang kaba at takot na nasa kanyang dibdib. Alam niya na hindi dapat siya pangunahan ng takot dahil makakaapekto yon sa laban nila kay Maximo. Pakiramdam ni Jovan ay napakabagal ng oras habang naghihintay sila ni Lolo Mariano na sumapit ang dilim. Hindi na siya makapaghintay na makaharap sa isang laban si Maximo. Sandali siyang tinuruan ni Lolo Mariano ng tamang galaw sa pakikipaglaban at mabilis naman yung natutunan. Dahil gaya ng sinabi ng kanyang lolo, bata pa lang siya ay likas na sa kanya ang kakayahan niyang makipaglaban sa mga aswang. Sumapit na ang gabi at ilang minuto bago maghating gabi ay nagdesisyon na sina Jovan at Lolo Mariano na magtungo sa gubat. Bago sila umalis, ay nag-alay muna sila ng dasal sa Panginoong Diyos. Panginoon naming Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayong gabi para hingin ang inyong proteksyon. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob at katawan upang manalo kami ng aking apo laban sa kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dahan-dahang nagkrus si Jovan at Lolo Mariano. Sabay silang tumayo mula sa pagkakaluhod at lumabas na sila ng kanilang bahay upang iligtas si Andre sa kamay ng aswang na si Maximo. Malamig ang hangin ng gabing yon nang makarating sina Jovan at Lolo Mariano sa puno ng balete kung saan nila kikitain si Maximo. Makalipas ang ilang sandali, ay may kakaibang naramdaman si Jovan. Tumaas ang balahibo niya sa braso. Kasunod nun ay ang pagdating ni Maximo na nasaan yung aswang. Kahindik-hindik ang itsura ni Maximo. Para itong halimaw na gutom habang umaagos ang malapot nitong laway mula sa bibig na may kasama pang dugo. Hayop ka! Nasaan si Andre? Huwag kang mag-alala. Nasa paligid niyo lang siya. Malaya niyo siyang hanapin kapag napatay niyo na ako. Maximo, bibigyan pa kita ng pagkakataon na isuko sa amin ng bata nang hindi na natin kailangan maglaban. Kapag ginawa mo yon, ay hahayaan ka naming mabuhay. Magpakalayo-layo ka na sa lugar na ito at huwag ka nang bumalik kailanman. Hindi kayo masusunod dahil may hawak ako na kailangan nyo. Ang gusto ko ay isang laban hanggang sa kamatayan. Tapusin na natin ang matagal nang dapat natapos na. Kung yan ang gusto mo, ay wala na kaming magagawa, kundi ang patayin ka. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili, Mariano. Ipapaalam ko lang sa'yo na hindi na ako ang dating Maximo na tinalo mo noon. Biglang sumugod si Maximo na parang kidlat sa bilis. Nagulat si Jovan nang sa isang iglap ay nasa harapan na niya ang aswang. Muntik nang tamaan si Jovan sa leeg nang matutulis nitong mga kuko kung hindi siya kagad nakaatras. Agad namang tinaga ni Lolo Mariano si Maximo pero isinangga ng aswang ang braso nito. Nasugatan si Maximo pero tila hindi ito nasaktan. Nakangisi nitong tinignan si Lolo Mariano. Malakas nitong sinuntok si Lolo Mariano sa dibdib at tumilapon ng matanda. Tatakbo na sana si Jovan sa lolo niya para tulungan ito pero siya naman ang inatake ni Maximo. Napasigaw siya nang maramdaman niya ang pagbaon ng mga kuko ni Maximo sa kanyang likod. Mabilis na humarap si Jovan sa kalaban at pinaghahampas niya ito ng buntot ng pagi. Nagpalitan sila ng pag-atake at walang nais magpatalo sa kanilang dalawa. Isang napakalakas na hampas ang tumama sa tagiliran ng aswang na si Maximo na nagdulot ng napakalalim na sugat. Umalingaw-ngaw sa gubat ang napakalakas na sigaw ni Maximo. Ano, Maximo? Sigurado ka ba?
na mas malakas ka na ngayon kumpara noon? Bakit hindi ko yun nararamdaman? Hindi sumagot si Maximo. Bagkus ay hinawakan nito ang palawit ng kwintas nito na isang itim na bato. Matapos yun, ay galit na galit itong umangil at muling sumugod kay Jovan. Naging mas mabilis si Maximo, kaya muli nitong nakalmot si Jovan sa balikat. Sinundan nito yon ng malakas na suntok sa muka at halos lumipad si Jovan sa lakas ng suntok ni Maximo. Nabitiwan ni Jovan ang buntot ng pagi na hawak niya habang gumugulong siya sa lupa. Habang sinusubukan ni Jovan na tumayo, ay si Lolo Mariano naman ang nakipaglaban kay Maximo. Tinaga nito ang aswang sa likod, ngunit mabilis na humarap dito si Maximo at kinagat sa balikat si Lolo Mariano. Binuhat ni Maximo ang matanda at ibinalibag yun kay Jovan. Sabay na bumagsak sa lupa sina Jovan at Lolo Mariano. Lolo, ano na pong gagawin natin? Mukhang tama ka nga. Mas lumakas na siya ngayon. Sigurado ako na nasa kwintas na suot niya nang gagaling ang lakas niya. Kailangan nating masira ang kwintas na yun, Apo. Pero paano po natin gagawin yun? Napakahirap pong lumapit sa kanya. Ang bilis niya. Tumatawang naglakad si Maximo. Papalapit kina Jovan at Lolo Mariano. Huminto ito, ilang dipa ang layo sa kanila. Kung makikita nyo lang ang inyong mga sarili, sigurado ko nakakaawaan nyong isa't isa. Lalong-lalo ka na, Tandang Mariano. Nasaan na ang pinakamahusay at pinakamalakas na manunugis ng baryong ito? O baka sadyang tumatanda ka ng talaga at naging mahina? Ang akala mo ba ay matatalo niyo ako ng apo mo na kahit kailan ay hindi nagkaroon ng interes na sundan ang yapak mo? Kung papatayin mo na kami, ay patayin mo na lang kami, Maximo. Pero nakikiusap ako sa iyo na huwag mong sasaktan ang batang binihag mo. Huwag mo siyang idamay dahil dayo lamang siya sa lugar na ito. Wala siyang kasalanan. Hindi ba sabi ko ay ako masusunod at hindi kayo? Sa bagay, mas makakabuti nga kung hindi ko papatayin ang batang yon. Pero gagawin ko siyang kagaya ko. Sasanayin ko siyang pumatay ng mga tao nang walang awang nararamdaman. Mariing naikuyom ni Jovan ang kanyang mga kamao pagkatapos sabihin yun ni Maximo. Hindi na siya makatayo dahil sa mga pinsalang kanyang natamo. Alam niyang ganun din ang kanyang Lolo Mariano, pero hindi siya maaaring sumuko dahil kailangan pa nilang iligtas si Andre. Masyado na itong humahaba. Ang mabuti pa ay patayin ko na kayong dalawa. Maglalakad na sana si Maximo palapit kina Jovan nang biglang narinig nila ang boses ni Andre sa likod ng aswang. Hoy, Maximo! Pangit na aswang! Napakaluwag ng pagkakatali mo sa akin! Ang bilis ko tuloy nakatakas! Wala ka pala eh! Nagulantang si Maximo. Humarap ito kay Andre at mas lalong nagulat ang aswang nang sinabuyan ito ni Andre ng isang dakot ng asin sa muka. Napasigaw si Maximo habang sapu-sapu nito ang mukhang umuusok dahil sa asin. Jovan, ang kwintas! Sige na, sirain mo na! Bilisan mo! Nang sandaling yon, ay tila may kung anong puwersang sumalib kay Jovan. Alam niya na dahil yun sa alam niya na hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataon na yon para talunin si Maximo. Tumakbo siya papunta kay Maximo at habang nakatakip ang mga kamay nito sa muka, ay hinugot niya ang patalim sa gilid ng kanyang pantalon. Buong lakas niyang itinarak yun sa batong itim na nakasabit sa kwintas ni Maximo. Tumagos ang dulo ng patalim sa itim na bato na naging sanhi ng pagkabasag nun. Dumiretso ang patalim sa dibdib ni Maximo. Malakas na napasigaw ang aswang sa labis na sakit. Hindi pa natapos sa pag-atake si Jovan
at itinarak niya ang patalim diretso sa puso ng aswang. Naghihingalong bumagsak si Maximo. Agad namang lumapit si Andre sa kanya at mahigpit itong yumakap. Lumapit na rin sa kanila si Lolo Mariano at pinanood nila ang unti-unting pagkamatay ni Maximo. Makalipas ang ilang sandali, ay hindi na gumagalaw ang aswang at tuluyan na itong binawian ng buhay. Nang masiguro ni na Jovan na patay na nga si Maximo, ay nagsimula na silang umalis sa gubat. Habang naglalakad, ay ikinuwento ni Andre kung ano ang nangyari. Ayon sa bata, nang lumabas ito ng gabing yun, ay nakita nito si Maximo na nasa anyong aswang. Sinundan nito si Maximo, pero naramdaman nito ang presensya ni Andre. Sa pilitang dinala ni Maximo si Andre sa isang maliit na kuweba sa gitna ng gubat. Itinali nito si Andre doon, pero dahil hindi gaanong maigpit ang pagkakatali kay Andre, ay nagawa nitong makawala at makatakas. Yung asin na isinaboy mo kay Maximo kanina, saan mo kinuha yun? Sa kusina po. Simula kasi nang sabihin sa akin ni Lolo Mariano na mabisang panlaban sa aswang ang asin, ay palagi na po ako may dala nun. Maganda rin palang naidudulot ng pakikinig mo ng kwento ni Lolo Mariano, ha? Pero maraming salamat, Andre. Kung di ka dumating, ay malamang patay na kami ngayon ni Lolo Mariano. Nang makarating sila sa bahay, ay nagtulungan sila sa paggamot ng sugat ng isa't isa. Habang nilalagyan ni Jovan ng gamot ang sugat ni Lolo Mariano, ay napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Apo, maraming salamat. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako makapaniwala na makakasama pa kitang makipaglaban sa isang aswang. Si Andre lang po palang makakapagtulak sa akin para gawin yun, Lo. Pero Lolo Mariano, baka po ngayon pwede na po kayong sumama sa akin sa Maynila. Wala na po si Maximo, kaya wala na pong aswang ang manggugulo dito ngayon. Pasensya ka na, Jovan. Pero hindi ko talaga mapagbibigyan ang hiling mo na yan. Ayokong iwanan ang lugar na ito dahil malapit ito sa aking puso. Nang sandaling yon, ay hindi na pinilit pa ni Jovan na sumama si Lolo Mariano sa kanya sa Maynila. Kahit papano, ay naunawaan na niyang hindi talaga aalis ang lolo niya sa lugar na yon dahil napakaraming alaala ang maiiwan nito kung aalis ito sa kanilang baryo. Makalipas ang ilang linggo, ay bumaba na ng tuluyan ng tubig sa ilog, kaya nagawa ng makaalis ni na Jovan at Andre sa baryong yon. Iniwanan na lang muna nila ang sasakyang ginamit nila papunta roon at nag-commute na lang sila papuntang Maynila. Ipinaliwanag ni Jovan sa mga magulang ni Andre na hindi niya alam na sumama pala sa kanya si Andre. Tinulungan siya ni Andre na magpaliwanag sa mga ito at sa kabila ng pag-aalala ng mga magulang ni Andre ay nagpasalamat pa rin ng mga ito dahil inakala talaga ng mga ito na may dumukot kay Andre. Inilihim ni na Jovan at Andre ang lahat ng nangyari sa baryo ni na Jovan. At dahil hindi sumama si Lolo Mariano sa kanila sa Maynila, si Jovan na lang ang bumibisita sa lolo niya. Isang beses sa isang buwan ay umuuwi siya sa kanilang baryo upang makasama si Lolo Mariano. Kapag pwede, ay isinasama niya si Andre dahil alam niya na naging malapit na rin ang loob nito kay Lolo Mariano. Hindi na rin pinilit pa ni Lolo Mariano na maging isang manunugis si Jovan. Wala nang ibang nais mangyari si Jovan, kundi ang gawing komportable ang buhay ni Lolo Mariano habang nakakasama pa niya ito at nangako siya sa kanyang sarili na kung sakaling hilingin muli ng lolo niya na tulungan niya itong makipaglaban sa mga aswang, ay hindi na siya magdadalawang isip
na tulungan ito. Dahil ang laban ni Lolo Mariano ay laban na rin niya. Bilang maglolong manunugis na mga aswang ng kampon ng kadiliman na kahit kailan ay hindi mananalo kung magtutulungan sila ng kanyang lolo. Alang-alang sa kaligtasan ng lahat, sa hustisya at pagmamahal.